Maaring sabihin nyo, di ba delikadong mag-water change gamit ang tubig gripo dahil may chlorine ang tubig? Kung hindi talaga sanay ang flower horn mo, posible talagang ma-water shock ito at mamatay. Lalo na kung marami kang tubig na papalitan. Napagkakamali ng karamihan. Gumagamit ka pa rin ba ng stock water or anti-chlorine kapag mag-water change? Paano kung sabihin ko sa yung 5 years na ako nag-water change gamit ang tubig gripo? Actually, na-discuss ko na rin to dati. Pero habang tumatagal, nakaisip ako na mas magandang diskarte. Simple at walang ka-effort-effort. Gusto mo bang malaman kung paano? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Katulad na lang ng flower horn ko na to. Kaya kong mag-water change sa aquarium niya up to 70% na hindi siya nawa-water shock. Pero meron ako sinusunod na tamang proseso. Maaring sabihin nyo, di ba delikadong mag-water change gamit ang tubig gripo dahil may chlorine ang tubig? Kung hindi talaga sanay ang flower horn mo, posible talagang ma-water shock ito at mamatay. Lalo na kung marami kang tubig na papalitan. Napagkakamali ng karamihan. Pero kung tama ang pag-water change at sasanayin ito, sa huli, hindi mo na kailangang gumamit ng anti-chlorine or mag-stock pa ng tubig. Bawas trabaho, pera, at hassle-free pa. Bago ang lahat, magkaiba ang treatment sa fry at sa malaking flower horn. Dahil alam naman natin na mas konti ang kinakain ng fry, kaya konti rin ang kanyang dinudumi. Kaya hindi kinakailangan na mas maraming tubig ang papalitan. At isa pa, mas mahina ang resistensya ng fry kaya dapat may pag-iingat. Anyway, ang gagawin naman nating paraan ay ang pinaka-safest way kung saan unti-unti nating sasanayin ng fry hanggang makapag-adjust ito sa tubig gripo. Mag-umpisa tayo sa fry na may sukat na 1 inch pataas. Sa unang isang buwan, mag-water change ka ng 10% gamit ang tubig gripo. Weekly. Halimbawa, tuwing Sunday ka available. So, tuwing Sunday ka magwa-water change. Mahalaga dito na may sinusunod kang tamang schedule. Hindi kasi pwedeng mag-water change every 3 days kapag tubig gripo ang gamit. Dahil tulad ng sinabi ko kanina, dapat unti-unti nating sanayin ng fry sa tubig gripo para hindi ito ma-water shock. Pag kasi every 3 days tayo nag-water change, para na tayo nag-weekly water change ng 20%, which is possible talagang ma-water shock ang flower horn mo kung hindi ito sanay, kaya hindi ito pwede. At kaya konti lang ang papalitan nating tubig para konti lang din ang chlorine na meron dito. Kaya hindi ito nakapagdudulot ng stress at hindi rin ito nakamamatay. During the process of water change, pipigayin nyo lang ng 3 beses ang sponge filter or filter wool sa mismong tubig na iyong pinalitan para may beneficial bacteria pa rin sa filter. After a month, ang fry mo na 1 inch ay posibleng 2 inches na at ready na to para dagdagan ng tubig na ating papalitan. Mag-water change ka ng 20% gamit ulit ang tubig gripo every week. Ganun pa rin ang proseso. Ang pinagkaiba lang, mag-20% water change ka na at maglalagay ng 1 kutsarang asin sa kada 20 galon. Dahil mas maraming tubig ang papalitan, makakatulong ang asin para makondisyon ang tubig para maiwasan ang mataas na ammonia level, nitrate, at iwas na rin sa parasite. Ngayon halimbawa, naka 1 month ka na ulit na pag-water change ng 20%. Ibig sabihin, ready na yung flower horn mo sa susunod na step, which is 30% water change na. Ganun lang din ang gagawin mo sa loob ng 1 buwan. Magwa-water change ka weekly ng 30% at maglalagay ng 1 kutsarang asin. Sabi ko nga, pakonti-konti lang ang pag-water change hanggang masanay ang flower horn mo. Kaya sa susunod, pwede ka na mag-water change ng 40, 50, 60, depende sa dumi ng tubig na papalitan. Pero dadaan ka pa rin sa step by step na pagdadagdag ng amount ng tubig na papalitan. Huwag na huwag kang tatalon agad sa mas maraming tubig dahil dun ka magkakaproblema. Pero kung weekly ka naman magwa-water change, okay na po yung 30%.
Sanay na po ang flower horn mo noon sa tubig gripo, kaya parang natural na sa kanya ang ganong pamamaraan ng pag-water change. Anyway, yung pamamaraang ito ay pwede rin sa goldfish. Di ba okay? Ganun lang din ang ginawa kong pamamaraan para masanay ang goldfish ko sa tubig gripo. Paalala, minsan din natin maiiwasan na busy tayo dahil sa trabaho. Pero sana hindi natin ugaliin na every 2 weeks ang pag-water change. Kahit sabihin natin mas marami tayong tubig na papalitan since sanay na ang flower horn natin sa tubig gripo, pero hindi yun ang problema. Ang problema dito na mag-uumpisang magkasakit ang flower horn katulad ng skin disease, hexa at iba pa. Kaya sana ugaliin natin mag-water change weekly. Take note, ang tubig gripo ay hindi rin recommended sa mga day-old fry. Kung maaari, at least magsimula tayong gumamit ng tubig gripo sa mga fry na may sukat na 1 inch pataas. Ngayon tapos na tayo sa fry, sumunod naman yung Juby to matured flower horn. Sabi ko nga, magkaiba yung treatment nila. Halimbawa, ang flower horn may 3 inches pataas. Mag-umpisa ulit tayong mag-water change ng 10% gamit ang tubig gripo. Pero may konting pagkakaiba. Sa first and second week, mag-water change ka ng 10% tulad ng sa fry. Kailangan mo lang sanayin ng flower horn mo sa tubig gripo. Sa third and fourth weeks, 20% water change naman ang gagawin mo. Kailangan mo rin maglagay ng 1 kutsarang asin sa kada 20 galon. Sa 5th and 6th weeks, 30% water change naman ang gagawin mo. Kada 2 weeks ay nadadagdagan ng 10% ang tubig na ating papalitan. Dahil hindi tulad ng fry, medyo malakas ang katawan ng flower horn kapag malaki na. Ang kailangan ay introduce muna sa kanya ang tubig gripo para unti-unti siyang masanay. Ganun lang din ang gagawin mo kada 2 weeks hanggang parang normal na lang sa flower horn mo ang tubig gripo na may chlorine. Ngayon maaaring ang tanong mo, dahil malaki na yung flower horn mo, okay lang ba na mag-umpisa sa 20% water change gamit ang tubig gripo? May mga flower horn na okay lang sa kanila ang ganong karaming tubig na papalitan, pero hindi lahat. Meron ding mga flower horn na nawa-water siya kagad to the point na na-stress sila, nasa isang sulok, ayaw kumain, at parang nakatulala. Kaya I suggest na sanayin pa rin ng pakonti-konti ang flower horn hanggang tuluyan itong makapag-adjust sa tubig gripo. At ang maganda dito, in the long run, hindi ka na gaanong hassle kapag magwa-water change ka. Sa magtatanong, kamusta na ba yung flower horn ko after 5 days? Very active pa rin. Walang pagbabago sa kulay, walang stress mark, hindi tulala. Kumbaga, walang water shock man nangyari. Bago ko makalimutan, huwag itatapat ang hose or tubig gripo sa muka o sa ulo ng flower horn kapag nagwa-water change para hindi rektang ma-absorb ng flower horn ang tubig gripo na may chlorine na posibleng magdulot ng water shock. Sana lahat ng tips at mga pamamaraan na binanggit ko ay sundin nyo kahit kapag gumamit ng tubig gripo na may chlorine. Dahil kung gagamitin ito ng tama, wala tayong magiging problema. Happy fish keeping sa lahat. God bless. Kaya kung ang hanap mo ay dagdag na impormasyon, dito ka lang sa Flower Horn Newbie TV at marami kang matututunan. Kaya paki-like, comment, subscribe, and follow me for more information.